Welcome back to Rise and Shine Pilipinas. Mga ka-RSP, sa ating Senidoc, ang bronchitis ay isa sa mga sakit na nakaapekto sa mga bata. Pero alam niyo ba na ang acute bronchitis ay maaaring mauwi sa chronic bronchitis at magdulot ng iba pang komplikasyon sa kalusugan? At para gabayan tayo mga ka-RSP, tayo na mabantayan ang mga bata sa sintomas nito at kung paano ito maiwasan. Makakapanayam natin si Dr. Cynthia Cuayo Wico, isang general physician. Magandang umaga po, Doc Cynthia. Hi, magandang umaga. Doc, once again, welcome back. Kumusta na This is kayo? Profi together with Joshua. Okay naman po, na-miss ka namin, Doc. Doc, we wanna know, ano po ba ang bronchitis at bakit madaling tamaan nito ang mga bata? Ang bronchitis kasi, yung lungs kasi natin, meron silang parang mga puno. Tapos may mga, tsaka yung lungs na mismo, yung mga puno na yon, yung mga bronchus, eka nga, siya yung nagkakaroon ng infection. So pagka nagkasipon, ayan, no, makikita mo dyan sa litrato, nanggagaling sa ilong natin, ayan, tapos nagiging parang puno siya. So yung mga sanga-sanga na yon, ang nagkakaroon ng inflamasyon, pagka nagkakaroon ng infection. Anong dahilan? Kasi ayan, yan ang nagkakaroon ng dahilan, di ba? Yun, yung mga kulay pink na yun, tapos nagkakaroon tayo ng bronchitis. Anong dahilan at bakit tayo nagkakaroon? Infection siya. Napakadaling mahawa kasi ang mga bata. Kasi kalimitan, nalalanghap nila yung tilamsik ng mga pagka-umuubo ang mga matatanda sa kanila. That's number one. Number two, pagka humihina ang resistensya nila, kasi hindi kulang sila sa tubig, kulang sa pagkain, kulang ika nga ng sustansya ang katawan, pero don't get me wrong on that. At hindi lahat ng kulang sa sustansya kailangan bigyan ng vitamins. Kailangan tama ang pagpapakain. So yan, yung napaka-importante kasi na pag tayo ay humihinga ng tama. Paano nag-umpisa ang bronchitis sa mga bata? Minsan sinisipon lang sila, barado, ilong. Tapos nagkakaroon na ng lagnat na hindi tumitigil. Pagkatapos ay inuubo na siya na maplema yung ubo. Tapos parang masakit yung dibdib, parang sa magtatanda. Hindi naman sila makapagreklamo. These are the children na umiiyak na sila. Anong dahilan? Usually viral. Ang viral, syempre, hantay lang natin matapos, malakas ang katawan natin, o kaya kailangang nagkakaroon din sila ng bronchitis kapag nagkakaroon sila ng bacterial infection. Pwede ding fungal infection, lalo na yung fungal sa mga taong may mga cancer, lalo na sa mga bata, yung mahina ang resistensya talaga, mahina ang immune system. Ano ang dahilan nito? Kasi na-expose tayo. Kaya kung minsan yung mga batang maliliit, hindi natin sila nilalabas sa bahay at ang mga nag-aalaga sa kanila, walang ubo, walang sipon. Tandaan nyo, may ubo at may sipon, pag lumapit sa mga bata, pwedeng makahawa. Alright, Doc, ano po yung pwedeng gawin ng mga magulang para maiwasan na madaling mahawa sa dito nga sa bronchitis? Kasi nga sila yung minabanggit ka kanina na mahina ang resistensya. Ano yung mga pwede nilang gawin? One, huwag silang ilalapit sa matataong lugar. Kailangan sa bahay lang muna sila, lalo na ngayon pagka umuulan. Yung matataong lugar, makaramihan sa ating mga kasamahan, umuubo, sumisinghot, naghahatching, hindi nagtatakip ng bibig. Kung makikita mo yung isang video regarding paghahatching, pag-ubo, pag ganyan mo, agad talaga ang mikrobyo sa'yo. So mga bata, nalalanghap yon. Pangalawa, hindi natin sila pinapakain ng tama. Kasi kung ano lang yung gusto nilang kainin. Okay lang kung tayo ay nagbe-breastfeeding sa mga batang maliliit. Kaya kung minsan, mahirap, hindi agad-agad nagkakaroon ng bronchitis ang mga batang dumedede sa nanay. Pangatlo is, yun na nga, sa mataong lugar, pagkatapos ay hindi natin sila pinapacheck up kung halimbawa nagkaubo na sila, nagkasipon, akala mo ubo-sipon lang yan, walang kwenta yan. Pero ang simptomas ng bronchitis ay para ka lang nilalagnat lang, parang trangkaso, tapos biglang dahil may sipon ka, o kaya may sipon lang ito. Pangalawa, hindi na nakakakain yung bata, hindi na siya nakakadede. Pangatlo, ay parati siyang pag umuubo maplema. May mga bronchitis na dry ang cough, pero usually sa bata, hindi ganon, that's a dry cough.
Alam mo may tunog na plema. Sa mga bata, nag-uumpisa siya sa sipon-sipon lang muna. Tapos, ang bronchitis parang bumabagsak na from the nose down to your throat hanggang sa lungs natin ang infection. Alright, Doctor, po ba na kapag hindi naagapan, it could result to pneumonia? Ano po mangyayaring complications for this, Doc? Kaya nga natin kailangan inaagapan pag may sipon, lalagnat. Ang simptomas kasi is sipon, mataas na lagnat. At saka inuubo, maplemang ubo. Pag may gano'n na, ang sasabihin ng pediatrician o ng doktor, ordinaryong ubo lang yan. Pero obserbahan ninyo, kasi pagka tumatagal na siya ng more than 3 days, 4 days, 5 days, at talagang ginigising na siya ng ubo niya sa gabi, at ubod ng plema ang ubo niya at mataas ang lagnat niya, abay, kabahan ka na, baka hindi lang ordinaryong systemic viral infection ito, baka ito ay bacterial bronchitis or viral bronchitis na. At ang ubo nila malalim ha. Tapos yung dibdib nila makikita mo umaalon. Hindi paghinga yung regular lang, makikita mo lang yan. Pero humihinga na sila, tumataas na ang balikat. Nakakatakot ito, lalo na dun sa mga bata asthmatic o kaya yung ma-allergy. Ito nakakatakot. Alright, Kasi mas pangit ang komplikasyon. Alright, maraming salamat po, Doc Cynthia, sa pakikipagkwentuhan sa amin at pagbibigay ng medical advice tungkol sa bronchitis. Thank you, Doc. Salamat. Thank you, Doc.